Butas-butas na ba ang mga dahon ng halaman mo? Halos maubos na ba ang repolyo mo? O ang pinakahinog mong strawberry, inunahan ka pang kainin ng kung sino? Kung pagod ka na sa dipatas na laban-laban sa mga slag, na tuwing gabi ay nagpipiesta sa hardin mo, para sa iyo ang video na ito. Paano kung sabihin kong ang pinakamabisang sandata laban sa mga pesteng ito, malamang ay itinatapon mo lang sa basura? Oo, ang tinutukoy ko ay ang ordinaryong balat ng pakwan. Parang sobrang simple para maging totoo, hindi ba? Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo at ipapakita ko sa iyo hindi lang kung paano kayang puksain ng isang balat ng pakwan ang daan-daang slag sa isang gabi, kundi ibubunyag ko rin ang siyentipikong sikreto kung bakit gumagana ang lumang paraan na ito ng walang mintis na mas mahusay pa sa mamahaling kemikal at popular na patibong. Humanda kang magulat dahil ngayon gagawin nating ginto ang basura para sa mga hardinero. Bago tayo dumako sa ating sikretong sandata, harapin muna natin ang kalaban. Sino nga ba ang mga slug? Ang mga gastropod mollusk na ito na walang kabibe o shell ay parang mga ninja ng gabi sa hardin. Sa araw, nagtatago sila sa mga basa at madilim na lugar. At pagdating ng dilim, lumalabas sila para maghanap ng makakain. Ang kanilang gana ay talagang walang katapusan at mas gusto nila ang pinakamalambot at pinakamatubig na bahagi ng halaman. Dahil sa kanilang pagkahilig sa basa, mas nagiging aktibo sila pagkatapos ng ulan o matinding pagdidilig na ginagawang bangungot ang umaga ng hardinero. Sa loob ng maraming siglo, nakaisip na ang mga tao ng iba't ibang paraan para labanan sila, mula sa matrabaho at hindi kaaya-ayang mano-manong pangungulekta sa liwanag ng flashlight hanggang sa paglalagay ng mga patibong na beer at pagkakalat ng kemikal na butil na may metaldehyde. Pero bawat isa sa mga pamamaraang ito ay may sariling kakulangan. Ang mano-manong pangungulekta ay matagal at hindi kaaya-aya. Ang beer ay may presyo at kailangan itong palitan ng regular. At ang kemikal ay maaaring mapanganib para sa mga alagang hayop, ibon at maging sa lupa. Naghahanap kami ng solusyon na epektibo, libre at 100% eco-friendly. At tulad ng nangyari, nasa ilalim lang pala ito ng ating ilong. Sige, suriin natin kung gaano kalaki nga ba ang problemang ito. Isipin mo, isang kuhol pa lang, kayang sirain ang ilang batang tanim ng lettuce o mga punla sa isang gabi lang. Ngayon, isipin mo kung ilang libo ang gumagapang sa ilalim ng bawat dahon at sa bawat bitak sa pundasyon ng inyong bahay. Ang mga murang dahon ng repolyo, paborito nila yan. Ginagawa nilang parang pinilas na puntas. Ang matamis na strawberry, itinuturing nilang napakasarap na delikadesa. Maging ang mapapait na dahon ng hosta na akala mo ay walang gumagalaw, ay isa palang masarap na hapunan para sa mga kuhol. Pero hindi lang sa ganda ng halaman ang perwisyong dala nila. Ang mga nasirang halaman ay madaling dapuan ng fungal at bacterial infections na maaaring mauwi sa tuluyang pagkasira ng buong ani. Ibinubuhos mo ang lahat ng iyong lakas, oras at pera sa pagpapaganda ng iyong hardin. Pero ang madulas na armadang ito, sa isang gabi lang, ay wawasakin ang lahat ng iyong pagod. Ang pagkadismayang ito ay alam ng bawat hardinero at ito ang nagiging dahilan kaya't patuloy tayong naghahanap ng mga bagong paraan para protektahan ang ating mga tanim. Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-popular na paraan ng mga magsasaka laban sa mga peste, ang mga bitag na gumagamit ng beer. Oo, totoo. Gumagana nga ito. Ang mga slug ay talagang mahilig sa amoy ng beer na may pampaalsa at masaya silang gumagapang sa mga lalagyan na may beer kung saan doon na rin sila natatapos. Pero maging tapat tayo. May mga puntos
na kailangan nating isipin. Una, hindi ito gaanong mura, lalo na kung malaki ang iyong hardin or lupain at kailangan mo ng maraming bitag. Ang dekalidad na beer ay may kamahalan at kailangan mo itong palitan tuwing makalawang araw dahil kung hindi, mawawala ang bisa o amoy nito. Ikalawa, napakaliit lang ng saklaw ng ganoong bitag. Ang maaakit lang nito ay ang mga slug na nasa malapit lang. Para protektahan ang buong kama ng halaman, parang kailangan mong maglagay ng isang buong beer bar sa hardin mo. At ikatlo, maaaring mahuli din sa mga bitag na ito ang mga kapakipakinabang na insekto tulad ng mga ground beetle na siyang likas na kaaway mismo ng mga slug. Kaya naman, sa pagtatangkang lutasin ang isang problema, maaaring aksidente tayong makalikha ng isa pa. Pero paano naman ang tinatawag nating matinding solusyon, ang mga kemikal na butil? Kadalasang naglalaman ang mga ito ng metaldehyde, isang sangkap na talagang epektibong pumapatay ng mga slug. Ibinubudbud mo ang mga butil sa paligid ng mga halaman, kinakain ito ng mga slug at namamatay sila. Naresolba na ba ang problema? Hindi pa pala. Ang metaldehyde ay nakalalason. Mapanganib ito sa mga alagang pusa at aso na dahil sa kuryosidad ay maaaring kumain ng mga makukulay na butil na ito. Mapanganib din ito sa mga ibon na maaaring kumain ng nalasong slug. Delikado rin ito sa mga hedgehog na siyang pangunahing nating katulong sa paglaban sa mga peste. Bukod pa rito, ang madalas na paggamit nito ay maaaring magpaipon ng sangkap na ito sa lupa na nakakasira sa microflora nito at sa mga earthworm. Ang paghahangad natin sa eco-friendly na paghahalaman ang nagtutulak sa atin na iwasan ang mga ganitong agresibong pamamaraan. Kasi ang gusto nating makuha ay hindi lang basta ani, kundi isang ani na malinis at ligtas para sa ating pamilya. Naaalala mo ba ang pakiramdam na ito? Gumising ka isang maaraw na umaga, lumabas sa hardin na may hawak na kape, sabik na pagmasdan ng bunga ng iyong pagod. Pero may nakita kang mga bagong butas sa dahon, laway sa halos hinog ng prutas. Isang sirang tanim na ilang araw mo palang may ingat na itinanim. Ang pakiramdam ng kawalan, ng kapangyarihan at matinding inis. Para kang nakikipaglaban sa isang giyerang gerilya, kung saan ang kalaban ay di mo nakikita at umatake sa dilim ng gabi. Sinubukan mo na ang lahat, balat ng itlog, kape, sili. May gumagana, pero mahina lang ang epekto. May wala talagang silbi. Darating ang punto na parang gusto mo nang sumuko. Parang mas madaling tanggapin na lang at hatiin ang ani mo sa mga bisitang hindi nabubusog. Pero hinihikayat kitang huwag sumuko dahil ang solusyon, gaya ng pangako ko, ay napakasimple pero napakabisa. At ngayon, pag-uusapan na natin ito, ang kwento ng pagkakadiskubring ito, tulad ng maraming hinyong ideya, ay simple lang at medyo nagkataon. Isipin nyo ang isang mainit na gabi ng tag-init habang naghahapunan ang pamilya sa veranda. Ang bida sa hapag ay isang makatas at matamis na pakwan. Nang makakain na ang lahat, naiwan ng sandamakmak na mabangong balat ng pakwan. Akmang ihahagis na sana ang mga ito sa bunto ng compost, pero may pumigil. Paano kung iwanan ng iilan, mismo sa taniman, malapit sa repolyong labis na sinasalakay ng mga peste? Walang inaasahang resulta, para lang subukan. Inilagay ang mga balat na ang laman ay nakaharap pababa, lumilikha ng maliit, madilim at mamasamasang lilim. Laking gulat ng kinabukasan ng umaga, sa ilalim ng isa sa mga balat na iyon, natagpuan ang isang kumpol ng mga suso. Hindi 10 o 20, kundi halos 100. Hindi lang sila gumapang para kumain, nanatili sila doon, nagtatago mula sa sikat ng araw sa umaga. Hindi lang ito isang pain,
Ito ang perpektong patibong. Ngayon, alamin natin kung bakit napakabisa ng pamamaraang ito. Ano ba ang sikreto ng balat ng pakwan? Walang mahika, purong biyolohiya. Una, ang amoy, ang matamis at malakas na aroma ng natitirang laman at katas ng pakwan ay isang napakakaakit na hudyat para sa mga suso. Kumakalat ito sa buong hardin, lalo na sa mahalumigmig na hangin sa gabi, at nagsisilbing parang ilaw dagat na humihila sa mga suso mula sa malayo. Ikalawa, ang halumigmig. Ang balat ay sagana sa tubig, na lubhang mahalaga para sa mga suso dahil patuloy na nawawala ng moisture ang kanilang katawan. Ikatlo, ang pagkain. Gustong-gusto ng mga suso ang nabubulok na organikong bagay, at ang malambot, matamis na laman ng pakwan ay isang tunay na piyesta para sa kanila. At ang pinakahuli at pinakamahalaga, ang silungan. Matapos kumain, hindi nagmamadaling umalis ang mga suso. Ang balat na nakalapag sa lupa ay lumilikha ng perpektong maliit na silungan para sa kanila. Madilim, mahalumigmig, at ligtas sa mga unang sinag ng araw na nakamamatay para sa kanila. Kaya dumako na tayo sa aktwal na paggawa. Unang hakbang, paghahanda ng patibong. Hindi mo kailangan gumawa ng komplikadong bagay. Pagkatapos mong kainin ng pakwan, kunin mo ang mga balat nito. Pinakamainam ang malalaking piraso, kasing laki ng palad o mas malaki pa. Huwag mong tuluyang tanggalin ang lahat ng pulang laman. Sa halip, mag-iwan ng manipis na sapin, mga kalahating sentimetro. Ang manipis na sapin na iyan ang siyang magpapalabas ng amoy na makakaakit sa mga peste. May ilang hardinero na nagpapayo na gumawa ng ilang mababaw na hiwa gamit ang kutsilyo sa loob ng balat para mas lumabas ang katas at amoy. Mahalaga, huwag gumamit ng luma o may amag ng balat. Kailangan sariwa ang patibong. Sa totoo lang, inihahanda mo ang kanilang huling hapunan, kaya dapat primera klase ito. Hakbang dalawa, ang tamang pwesto. Ang paglalagay ng patibong sa tamang estratehikong lugar ay kalahati na ng tagumpay. Huwag basta ilagay ang mga balat ng walang plano. Pag-aralan ng mabuti ang inyong hardin. Saan ba pinakamaraming napipinsala ng mga slag? Malapit ba sa inyong mga tanim na repolyo, litsugas, or strawberry? Doon mismo dapat nakapwesto ang ating mga patibong. Ilagay ang mga balat direkta sa pagitan ng mga halaman na may layong humigit kumulang 1.5 hanggang 2 metro ang pagitan. Siguraduhin ding maglagay ng ilan malapit sa compost pile, sa ilalim ng mga palumpong, at sa mga lilim at mamasamasang bahagi ng hardin. Dahil ito ang paboritong pahingahan ng mga slag sa araw. Ilagay ang balat na nakadapa ang laman. Maaari ring bahagyang ibaon ang isang gilid sa lupa para makagawa ng madaling pasukan para sa mga peste. Sa ganitong paraan, mas mabilis mo silang mahaharang bago pa man sila makarating sa iyong mahahalagang halaman. Ngayon, isipin mo na lang ang mga nangyayari sa gabi habang mahimbing kang natutulog. Paglubog ng araw at pagdating ng hamog, isa-isa nang lumalabas ang mga slag mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang mga simpleng pandama ay nakakasagap ng matamis, nakakaakit na amoy ng pakwan sa hangin. Para sa kanila, ang amoy na ito ay parang awit ng sirena na humihikayat sa mga mandaragat. Mas matindi pa ito kaysa sa amoy ng iyong mga halaman at umaakit sa kanila sa isang napaka-espesipikong direksyon. Mula sa kung saan-saan, sa ilalim ng mga bato, sa loob ng makakapal na damuhan, sadyang gumagapang sila patungo sa pinagmulan ng amoy. Makikita nila ang balat ng pakwan, sisiksik sa ilalim nito, at magsisimulang magpiesta. Para itong isang libreng all-inclusive na restaurant na biglang nagbukas sa gitna ng kanilang teritoryo. Kaya kumakain sila, nagpapahinga, at pakiramdam nila'y
lubos na ligtas sa ilalim ng berdeng kubol na ito. At dumating na ang umaga, ang sandali ng katotohanan. Kunin ang iyong guwantes at timba. Lumapit sa unang balat ng pakwan na iniwan mo kahapon. Pigilin ang hininga at maingat, ngunit mabilis itong baliktarin. Ang masisilayan mo ay maaaring ikagulat mo. Ang buong panloob na bahagi ng balat at ang lupa sa ilalim nito ay punong-puno ng mga kuhol at limas, iba't ibang klase at laki. Dose-dosena o baka daan-daang nilalang na sa halip na ngat-ngatin ang iyong mga halaman ay nagtipon sa iisang lugar. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Hindi mo lang sila pinalayas. Halos lahat ng populasyon sa ilang metro kuwadrado sa paligid ay matagumpay mong nakolekta sa isang punto. Ito ay isang tagumpay, isang dalisay, kapanipaniwala at ganap na libreng tagumpay. Walang ibang pamamaraan ang makapagbibigay ng ganito kalinaw at maramihang resulta sa loob lamang ng isang gabi. Ang mahalagang punto na dapat maintindihan ay ito: ang balat ng pakwan ay hindi lang basta pain, isa itong kumpletong bitag at taguan. Dito nakasalalay ang galing nito. Halimbawa, kung maglalagay ka ng mga lason na butil, maaaring makakain ng isang slug at gumapang pabalik sa taguan nito para mamatay. Hindi mo man lang makikita ang epekto. Ang bitag ng serbesa naman ay mangongolekta lang ng mga mahuhulog sa loob nito. Ang balat ng pakwan naman ay gumagamit ng likas na instinto ng slug laban sa sarili nito. Ang instinto nitong maghanap ng pagkain ang nagdadala sa kanya sa balat, habang ang instinto nitong magtago ang nagpapanatili sa kanya sa ilalim nito upang magkubli mula sa init ng araw at mga mandaragit. Sila mismo ang nagtitipon sa isang lugar na madali mo lang mapupuntahan, naghihintay na dumating ka at desisyunan ang kanilang kapalaran. Hindi sila nagkakalat sa buong hardin. Naroon lang sila, naghihintay. Ginagawa nitong isang simpleng pag-aani ang nakakapagod na paghahanap ng mga peste. Kaya naman, nakakolekta ka na ng napakaraming kuhol. Ano na ang gagawin mo sa kanila? Maraming paraan at ikaw ang bahala kung alin ang pipiliin mo. Ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan ay ilagay sila sa isang timba na may matapang na tubig alat o tubig na may sabon. Mabilis silang mamamatay dito. Mas gusto ng ilang hardinero na dalhin lang ang mga nakolektang peste malayo sa kanilang bakuran, tulad ng sa gubat o sa isang masukal na lugar. Kung may manok o pato ka, matutuwa sila sa masarap na pagkaing mayaman sa protina. Ang mahalaga, huwag mo silang iwan basta sa daanan dahil marami sa kanila ang makakaligtas at makakabalik. Ang balat ng pakwan na ginamit mo ay pwede pang gamitin muli sa isa pang gabi, bagamat medyo bababa na ang bisa nito. Pagkatapos nito, mas mainam na ilagay na ito sa compost, kung saan mabilis itong mabubulok at magiging isang mahusay na pataba. Magsagawa tayo ng kaunting pagsusuri sa ekonomiya. Ang isang pakete ng karaniwang pamatay slugs ay may presyo at sa isang malaking hardin baka kulangin pa ito. Kahit ang isang bote ng pinakamurang serbesa na pambitag, isa pa ring gastusin. I-multiply mo yan sa dami ng kailangan mong bitag at sa kung gaano mo kadalas papalitan ang mga ito sa buong season. Ang kabuuang gastos ay talagang lumalaki. Pero ang balat ng pakwan, magkano? Zero. Ito ay basura na itatapon mo lang din naman. Dobleng benepisyo ang makukuha mo. Masisiyahan ka sa masarap na pakwan at makakakuha ka pa ng libre at napakabisang panlaban para sa iyong hardin. Sa mundo ng paghahardin, kung saan bawat piso ay mahalaga, ang makahanap ng ganitong solusyon ay tunay na biyaya. Ito ay isang halimbawa ng matalino, matipid, at kasabay nito'y napakabisa at produktibong pamamaraan sa pag-aalaga ng iyong taniman.
Balikan natin ang uusapin ng kaligtasan dahil ito ang isa sa pinakamalaking bentahe ng ating pamamaraan. Sa paggamit ng balat ng pakwan, makakasiguro kang walang dapat ipag-alala. Ang mausisisa mong tuta o pusa ay hindi malalason. Ang mga batang naglalaro sa hardin ay ligtas na ligtas. Ang mga kapakipakinabang na insekto, pukyutan, bubuyog at ladybug ay hindi magkakainteres sa bitag na ito. Ang mga bulate at mikroflora sa lupa ay hindi madadamay sa agresibong kemikal. Napananatili mo ang maselang balanse ng ekosistema sa iyong lupain. Higit pa rito, hindi mo dinudumihan ng kemikal ang mga aning mapupunta sa iyong hapag-kainan. Ito ay isang 100% organikong at natural na pamamaraan ng pagkontrol sa peste na sumusunod sa lahat ng prinsipyo ng permaculture at may kamalayang paghahardin. Natural na lang tanungin, hindi ba't ang ganitong katamis na pain ay makaakit din ng ibang hindi ka nais-nais na bisita tulad ng langgam, putakti, o langaw? Valid ang pangambang iyan, pero sa totoo lang, hindi ito nagdudulot ng malaking problema. Oo, maaaring lapitan ito ng mga langgam, pero hindi naman sila kasing mapaminsala ng mga suso at madali lang silang tanggalin kasama ng mga suso sa umaga. Ang mga putakti at langaw ay mas aktibo sa araw, habang ang mga patibong natin ay inilalagay lang sa gabi at inaalis sa umaga. Sa loob ng isang gabi, hindi sila makakagawa ng malaking abala. Kung labis ka pa ring nag-aalala, maaari mong ilagay ang balat ng saging ng hindi direktang katabi ng pinakamahalaga mong halaman, kundi sa layong kalahating metro. Para doon, mailihis ang kanilang atensyon. Pero, batay sa karanasan ng libu-libong hardinero, ang benepisyo ng pagpuksa sa mga suso ay higit na mas malaki kaysa sa anumang posibleng panganib. Kung nais mong mas paghusayin pa ang pamamaraang ito, subukan ang isang mas advanced na teknik, ang pakwan na bitag o watermelon dome. Para dito, hindi lamang balat ang kailangan mo, kundi ang kalahati ng isang maliit na pakwan. Kaskasin ang halos lahat ng laman, magtira lang ng kaunti sa mga gilid. Pagkatapos, gumawa ng maliit na butas o pasukan sa gilid ng kalahating pakwan na ito. Isang arko na may taas na humigit kumulang 2 sentimetro. Ilagay ang kupol na ito sa lupa, partikular sa pinakaproblemang lugar kung saan naroroon ang mga peste. Ang bitag na ito ay mas epektibo pa. Lumilikha ito ng mas kaakit-akit, madilim at mamasamasang espasyo para sa mga slug. Dahil dito, maraming slug ang sabay-sabay na papasok sa loob. Sa umaga, kailangan mo lang itaas ang buong bahay na ito at itapon ang lahat ng nilalaman kasama ang mga naninirahan dito. Ito ang perpektong solusyon para protektahan ang mga mahahalagang pananim tulad ng taniman ng dekalidad na strawberry o mga batang punla. Mayroon pa tayong ilang tips o paraan para mas maging epektibo ang pagkontrol sa mga suso. Una, ilagay ang mga patibong sa gabi. Pagkatapos, diligan ng lupa o kapag nawala na ang hamog. Ang mamasa-masang lupa ay naghihikayat sa mga suso na gumalaw at nagpapalakas ng pagkalat ng amoy. Pangalawa, gaya ng nabanggit ko na, bahagyang ibaon ang isang gilid ng takip sa lupa. Gagawin itong parang madaling rampa. Kaya kahit ang pinakatamad na suso ay madaling makakapasok sa ilalim ng taguan. Pangatlo, huwag maging tamad na suriin ang mga patibong tuwing umaga. Kung iiwanan ng mga ito sa buong araw sa ilalim ng matinding sikat ng araw, maaaring mamatay ang mga suso doon mismo na magdudulot ng masamang amoy at mang-akit ng mga langaw. Ang pagiging regular ang susi sa tagumpay. Kung gagawin mo itong pang-umagang gawaing sa loob ng ilang linggo, malaki ang mababawas mo sa populasyon ng mga suso sa iyong bakuran. Mahalagang tandaan na hindi ito isang mahiwagang solusyon
na tuluyang magtatanggal sa inyo ng problema sa mga suso. Sa halip, ito ay isang mabisang paraan para makontrol ang kanilang populasyon. Ang mga suso ay manggagaling sa mga kalapit na hardin at mapipisa rin mula sa mga itlog na nakabaon sa lupa. Kaya naman, ang estratehiya ng paggamit ng pakwan ay dapat maging bahagi ng regular ninyong pag-aalaga sa hardin, lalo na sa buong panahon ng tag-ulan. Tuwing may pakwan or melon kayo sa bahay, at sa katunayan, ang balat ng melon ay halos kasing epektibo rin, huwag itapon ang mga balat nito. Sa halip, ilagay ang mga ito sa inyong gulayan sa gabi. Sa ganitong paraan, mapapanatili ninyong mababa ang populasyon ng mga pesteng ito para hindi na sila dumami at magdulot ng matinding pinsala. Hindi ito isang beses lang na solusyon, kundi isang tuloy-tuloy, simple, at libreng paraan ng pagpigil. Paano naman ang mga suso, ang pinakamalapit na kamag-anak ng mga slug na nagdadala ng kanilang bahay sa likod? Epektibo rin ba ang paraang ito laban sa kanila? Ang sagot, oo, at higit pa sa inaasahan. Ang mga suso ay may parehong pang-amoy at pinipiling pagkain. Pareho rin silang mahilig sa matamis, basa, at madilim. Kaya't ang mga balat ng pakwan ay magiging katulad na di mapigilang pang-akit at patibong para sa kanila. Sa umaga, sa ilalim ng mga balat, makikita mo ang halo-halong grupo ng mga slug at suso ng iba't ibang laki. Kaya, sa isang simpleng gawain, masusolusyunan mo ang problema sa dalawang pinakakaraniwan at matatakaw na pesteng molusko sa iyong hardin. Ito ay isang universal na solusyon na hindi nangangailangan ng anumang pagbabago. Ilagay lang ang balat at maghintay. Huwag ninyong basta paniwalaan ang sinasabi ko. Ang pamamaraang ito ay nasubukan na ng libu-libong hardinero sa buong mundo at ang internet ay punong-puno ng mga nagpupuri at masisiglang testimonya. Makikita mo sa mga binabahaging litrato ng mga tao ang kanilang huli, kung saan sa ilalim lang ng isang piraso ng balat ng puno ay nakakakita sila ng hanggang 200 peste. Para sa mga batikang hardinero, ito ang pinakahenyo na pagtuklas sa mga nakaraang taon. Ikinukwento nila kung paano nila nailigtas ang kanilang ani ng repolyo na halos isinuko na nila, o kung paano sila sa wakas ay nakapagtanim ng mga hosta na may buo at walang pinsalang dahon. Ang napakaraming patunay na ito mula sa aktwal na karanasan ay ang pinakamahusay na ebidensya na talagang gumagana ang paraan. Ito ay kumakalat at ipinapasapasa sa mga online forum at sa mga grupo ng hardinero, at patuloy na lumalago ang kasikatan nito. At hindi nga ito nakakapagtaka dahil taglay nito ang lahat ng hinahanap-hanap ng isang hardinero. Ito ay epektibo, simple, walang gastos, at luntiang pamamaraan na ligtas sa kalikasan. Kaya, buod natin ang ating napag-usapan. Nalaman natin na ang mga slug ay isang malaking banta sa ating mga pananim. Tiningnan natin ang mga tradisyonal na paraan ng paglaban sa kanila at nakita ang kanilang mga kakulangan. Mahal, hindi gaanong epektibo o nakalalason. At natuklasan natin ang isang hindi kapani-paniwalang simple ngunit napakalakas na solusyon sa problemang ito. Isang simpleng balat ng pakwan na karaniwan nating itinuturing na basura ay naging isang henyong patibong. Mas epektibo nitong naaakit ang mga slug at suso kaysa sa anumang pain. Nililikom sila sa isang lugar at madali silang matatanggal. Ang paraang ito ay ganap na libre, 100% ligtas sa kalikasan, sa mga bata at sa mga hayop, at ang pagiging epektibo nito ay napatunayan na ng maraming hardinero. Ang pinakamahalaga, ang mismong aha moment o ang nakakagulat na punto ay madalas na ang pinakamahusay na solusyon ay nasa harap lang natin, o sa kasong ito
Nasa kusina lang natin. Hindi natin kailangan mag-imbento ng komplikadong kagamitan or bumili ng mamahaling kemikal. Kailangan lang nating tingnan ang mga ordinaryong bagay sa ibang perspektibo. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Sana ang payong ito ay makakatulong sa inyong laban para sa masaganang ani. Kung naging kapaki-pakinabang ang video, paki-like po. Iyan ang pinakamahusay na suporta para sa aming channel. At siguraduhing mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang iba pang kapaki-pakinabang at kakaibang tips para sa inyong hardin at gulayan. Ngayon, tanong ko sa inyo, ano ang inyong pinakakakaiba ngunit epektibong paraan ng paglaban sa mga peste? Ibahagi ang inyong mga sikreto sa comments. Bumuo tayo ng isang koleksyon ng mga tip at karunungan mula sa bayan.